Pagkontrol sa presyo ng agricultural products, mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sapat na supply ng isda, tiniyak ng BFAR sa kabila ng pagpatupad ng closed fishing season. Isang araw lang may imprenta namin yon na yung mga balota na iyan. And magkakaroon na rin kami ng mga procurement para sa mga gagamitin natin katulad ng mga indelible ink at iba pang kagamitan ng Commission Election. COMELEC naghahanda na para sa special election sa Negros Oriental sa December 9 upang mapunan ang nabakanting pwesto ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Seguridad sa Batasang Pambansa Complex, pinaigting pa bago ang pagdalaw ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Inaasahan po natin na dadagsa mga tao pabalik galing probinsya dito sa Manila simula tomorrow hanggang Monday po. Mga pasaherong nag-uwian para sa mahabang bakasyon, inaasahang dadagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong weekend. Passenger count tinatayang aabot ng 150,000. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. May papalit na sa posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang kalihim ng Department of Agriculture. Itinalaga ng Pangulong fishing tycoon na si Francisco Chu Laurel Jr. bilang bagong kalihim ng kagawaran. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Well, the obvious one is trying grain control of the prices of all the agricultural commodities that are going up. At tinatamaan tayo ng, yun na nga, yun na pag-usapan ko, climate change, alam nyo na lahat yung swine flu, alam nyo na lahat yung avian flu na tumatama sa atin. Makontrol ang patuloy na pagtaas ng presyo ng agricultural products. Ito ang marching order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Francisco Chu Laurel Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Agriculture. Ayon kay Pangulong Marcos, malaking trabaho ang iiwan niya kay Secretary Laurel sa gitna ng malaking hamon na kinakaharap ngayon ng sektor ng agrikultura. Kumpiyansa naman si PBBM sa kakayahan ng newly appointed Agri-Secretary. Well, I've known him since we were boys. So, malakas ang loob ko na may appoint siya kasi kilala ko pagkatao niya. Alam ko napakasipag nito, unang-una. Pangalawa, nauunawaan niya na mabuti ang sistema ng agrikultura dito sa Pilipinas. Si Secretary Laurel ay miyembro ng Private Sector Advisory Council, Agriculture Sector Group. Siya rin ay humawak ng mga matataas na posisyon sa isang shipyard processing corporations. Naging chairman at president rin ng Bukidnon Hydro Energy Corporation. Prioridad naman ng kalihim ang kapakanan ng mga magsasaka at mangingisda at pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Hiling rin niya ang pakikipagtulungan ng buong ahensya. Well, ang hingin ko lang sa kanila talaga sa ngayon is their full cooperation dahil importanteng buo ang departamento sa isang goal, no, which is basically modernization at increase of production. Yan ho ang marching order sa atin ni Presidente. Dagdag pa ng kalihim, sa mga susunod na araw ay lalatag pa niya ang iba pang plano para masolusyonan ang mga problemang kinakaharap ng agri-sector. Mahigit isang taon ring pinamunuan ni Pangulong Marcos ang DA. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpahayag naman ng pagsuporta sa bagong talagang kalihim ng Department of Agriculture ang mga grupo na nakaugnay sa sektor ng agrikultura. Umaasa ang Federation of Free Farmers na agad silang magkakaroon ng dialogo kay Secretary Laurel. Ito'y upang direktang may parating ng mga magsasaka at mangingisda ang kanilang mga sentimiento. Marami anyang kinakaharap na problema ang kagawaran, lalo na sa supply at presyo ng mga pagkain, pangunahin na ang bigas. Kami naman po sa Federation of Free Farmers, handa naman po kaming makipagtulungan sa kanya
para maidulot po na ng podong suporta at pagtangkili po sa ating mga magsasaka at mangisda. Ayon naman sa Tugon Kabuhayan, ang karanasan ng bagong kalihim ay bentahe para pamunuan nito ang DA at inaasahan din ng grupo na mabibigyan ng pansin ng iba pang suliranin sa sektor ng pangisdaan sa bansa dahil matagal na ito sa ganitong sektor. So he understands production very well. He understands post-harvest very well. And he understands, of course, yung tinatawag nating marketing. Yung kasi yung mahalagang elements for a secretary to have the knowledge that he should have para ma-manage niya yung napaka-importante pero napaka-challenging na sector such as the agriculture sector. Umaasa rin ang pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya na hindi papayag sa Sekretary Laurel na matalo ng importasyon ng lokal na produksyon ng isda sa bansa. Sa datos ng grupo, nasa 200,000 metric tons na ng isda ang inaangkat ng Pilipinas sa China at Taiwan mula taong 2018 hanggang 2022. Isasara muna ang ilang malalaking pangisdaan sa bansa ngayong buwan. Pero tiniyak naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na may sapat na supply ng isda sa bansa. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Ginagawa nating close fishing season, isa po itong conservation measure para magkaroon ng pagkakataon ng ating fish stocks na makapag-repopulate. Bawal munang mangisda ang mga commercial o barkong pangisda sa northeastern part ng Palawan simula noong November 1. Karamihan sa mga nahuhuli sa lugar ay mga galunggong na pangunahing isinusupply sa Navotas Fishport. Ang 3 buwang closed fishing season ay magbibigay ng panahon sa mga isda na magparami. Sa November 15 naman ay magkasabay ding isasara sa pangingisda ang Visayan Sea at Zamboanga. Mga isdang sardinas naman ang nahuhuli dito. Bago pa man ipatupad ng pamahalaan ang closed fishing season ay inaprubahan na ang importasyon ng nasa 35,000 metriko tonelada ng isda. Bukod sa galunggong, kasama rin sa angkatin ang mackerel, bonito at moonfish. Nasa 458 metric tons na ng imported na isda ang dumating sa bansa. Sa pamamagitan ng mga aangkating isda ay inaasahang hindi tataas ang presyo nito. Tuloy-tuloy ito sa mga susunod pang mga araw at magtatapos naman ito doon sa panahon na papabukas na itong ating mga fishing grounds dahil ang layunin naman natin, ayaw natin magkaroon ng competition sa pagitan ng local production at dito sa ating importation. Naniniwala naman ang Tugon Kabuhayan, isang grupo na nakaugnay sa fish sector na hindi magkakaproblema sa supply ng isda kahit may closed fishing season. For this closed season, we're not seeing any challenge in terms of supply. At saka napansin namin, malakas ang huli natin ngayon sa iba-ibang lugar dahil walang masyadong bagyo. No? Ayon sa BFAR, marami ring mga aquaculture fish na maaaring alternatibo para sa mga consumer, gaya ng tilapia at bangus. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaghahandaan na ngayon ng Commission on Elections o COMELEC ang isasagawang special elections sa 2 distrito ng Negros Oriental sa susunod na buwan. Ito ay para sa nabakanteng pwesto ni dating Congressman Arnie Teves. Samantala, pursigido ang COMELEC na itutuloy ang kanilang special projects tulad ng mall voting at early voting hours sa mga susunod na halalan. Ito ang balita ni Dante Amento. Mataas na rin po yung paghahanda namin. In fact, ngayon nakafocus na kami kaya tayo magpapamiting din ngayong hapon. Ilang araw lang matapos ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa buong bansa, sinimulan na rin ng Commission on Elections o COMELEC ang paghahanda para sa special elections sa 3rd District ng Negros Oriental sa December 9, 2023 para sa nabakanting pwesto ni expelled Congressman Arnulfo Arnie Teves Jr. Magsisimula ang election period sa November 9 at tatagal hanggang December 24, 2023. Magkakaroon ng 3 araw na paghahain ng Certificates of Candidacy o COCs mula November 6 hanggang 8, 2023 sa tanggapan ng Provincial Election Supervisor.
Samantala ang campaign period ay sa November 9 hanggang December 7, 2023 o 2 araw bago ang halalan. Batay sa datos ng COMELEC, mahigit 301,000 ang registered voters sa lugar na katumbas ng balotang dapat iimprenta. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, isang araw lang ay matatapos na nila ang printing nito. Isang araw lang may imprenta namin yon na yung mga balota na iyan. And magkakaroon na rin kami ng mga procurement para sa mga gagamitin natin katulad ng mga indelible ink at iba pang kagamitan ng Commission election. So hopefully before the end of November, matapos tayo because we would like to deliver by the first week of December. Dagdag pa ni Garcia, plano rin nilang isa sa ilalim sa COMELEC control ang ikatlong distrito ng Negros Oriental kaugnay ng isasagawang halalan doon. Samantala, inihayag ni Garcia, itutuloy-tuloy na rin nila ang pagsasagawa ng mall voting, early voting sa mga susunod na halalan. Sa ulat ng COMELEC, umabot sa mahigit 60% ang voter turnout sa mall voting at marami rin ang nag-avail sa early voting. Paliwanag ng komisyon, maalwan ang pagboto sa mga mall dahil sa laki ng espasyo. Hindi na rin dapat makikipagsiksikan ang mga nasa vulnerable sector tulad ng buntis, matatanda at may kapansanan sa bulto ng mga botante kung bibigyan sila ng pagkakataon na unang makaboto. Sa ngayon, may nakabinbinding early voting bill sa Kongreso na suportado ng COMELEC. Dahil nga sa nakita at nakita nilang pagtangkilik ng mga kababayan natin na katatanda at mga may kapansanan sa early voting hours na sa Muntinlupa at sa Naga City, sabi niya talagang dapat ma-push na ang early voting law. Ibig sabihin, ilang linggo, ilang araw bago mag-eleksyon, makakaboto ang mga nakatatanda katulad din ng BIDJA, PNP at saka Armed Forces of the Philippines. Target ng COMELEC na mas maraming ma-accommodate ng mall voting at early voting dahil pilot test lang ang ginawa noong nakaraang BSKE. Nais din ng COMELEC na maging automated na ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Mabilis kasi ang canvassing ng mga boto at kaagad din mapoproklama ang mga mananalong kandidato. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasama na rin ang Commission on Elections na mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines o AFP para sanayin na maging electoral board at maging substitute sa mga guro na umaatras sa pagsisilbi tuwing may halalan. Paliwanag ni COMELEC Chairman Garcia, maaari namang magkatuwang ang AFP at mga kawani ng Philippine National Police o PNP tuwing eleksyon bilang electoral board at maging sa mga COMELEC checkpoint tulad ng panahon ng eleksyon. Nitong nakaraang barangay at SK elections, ilan anyang militar ang naging substitute ng mga pulis na umatras sa pagsisilbi. Sabi ko talaga na siguro maganda kombinasyon lagi ng AFP at saka PNP. Total madami naman silang may civil duties din, may civil arm. Ang AFP baka pwede magamit na rin namin yun, matap na rin natin yun. Nilinaw ng Philippine National Police na walang umatras na mga pulis bilang Board of Election Inspector sa Abra. Ito'y taliwas sa lumabas sa mga balita na mayroong mga pulis na umatras din bilang Special Board of Election Inspector sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa Abra nitong Lunes. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Na wala pong pulis na umatras as Special Electoral Board po. Pinasinungalingan ng Philippine National Police na mayroong mga tauhan nito na umatras upang magsilbing Special Board of Election Inspectors sa Abra. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief, Police Colonel Jean Fajardo, malabo itong mangyari dahil mahigit sa 1,000 pulis na train para maging BEI ang nakastandby sa Abra nitong Lunes, araw ng halalan. Well, with due respect po sa COMELEC, hindi po natin alam ano yung unang nakakating po na information po sa kanila. But as far as PNP is concerned, we just confirm it this morning sa ating Directorate for Operation ay wala pong umatras na mga pulis po natin. Paliwanag pa ni Colonel Fajardo, may mga guro na umatras maging BEI sa Tineg, Abra dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan pero natuloy din naman ang pagdaraos ng halalan. During the election day po ay may mga umatras po talaga na naguro doon. Ang kiniklaim nila ay hindi sila kayang proteksyonan ng mga pulis at sundalo na nandun. Samantala,
Mas mataas na ang bilang ng validated election-related incidents ngayong barangay at sangguniang kabataan election kumpara noong mga nakaraang halalan. Base sa datos ng PNP, mayroon ng 47 na validated ERI ngayong katatapos lamang na eleksyon. Mas mataas sa 40 noong 2018 BSKE at 27 noong 2022 national elections. Isa sa tinitingnan po talaga natin na contributory factors diyan ay yung matagal na hindi nagkaroon ng eleksyon doon sa barangay level. On the part of security coverage, sir, ay tama naman po yung naging assessment po natin dahil kung mapapansin niyo po, particularly yung dalawang under COMELEC control na area, ang Libon Albay at Negros Oriental, ay wala po tayong naitala na anumang kaguluhan. Ay sama pa natin yung Abra dyan na alam natin na previous election ay may mga namamatay po dyan, may mga nasasaktan, may mga hindi na naantala na eleksyon. Yan din po, wala po tayong naitala na anumang major incidents. Sa naitalang 47 validated ERI, 15 ang naitalang namatay, 43 ang nasugatan at 16 naman ang hindi nasaktan. Sa naturang bilang 19 dito ang shooting incidents, 7 ang physical injury, 4 ang mauling, 3 ang kidnapping, 2 ang light threat, 2 ang fire incidents, 1 ang grave threat, 1 ang armed confrontation, 1 ang robbery with intimidation, 1 ang indiscriminate firing at 1 ang armed encounter. Naitala ang mga ito sa NCRPO, Region 4A, Region 9 na may tigi-isang insidente, 3 sa Region 1, 2 sa Region 5, 2 sa Region 7, 3 sa Region 8, 13 sa Region 10, 16 sa Pro-Bar at 4 sa Pro-Cordillera. Sa kabila nito, sinabi ng PNP na bagamat mas mataas ang naitalang validated ERI sa katatapos lamang na halalan, wala naman daw naideklarang failure of election nitong BSKE kumpara noong mga nagdaang halalan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inalis sa pwesto ng pamunuan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang hepe ng Pasay Police at 26 na iba pang tauhan ng Pasay Substation. Ito'y dahil sa umano'y kapabayaan sa tungkulin dahil sa operasyon ng Pogo Hub sa Pasay na sinalakay noong October 27. Ang naturang Pogo Hub ay nakitaan ng mga illegal activity kabilang na ang torture chamber, prostitusyon at scam. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Fajardo, inalis sa pwesto si Police Colonel Froilan Uy at pinalitan ito ni Police Lieutenant Colonel Marion Mayanes. Nauna nang pinaimbestigahan ng DILG si Colonel Uy at ang Pasay Pulib Substation dahil imposible umanong hindi alam ng mga pulis sa lugar ang iligal na aktibidad sa naturang Pogo Operation. Magdamag na binantayan ng NLEX personnel ang Bocaue at Balintawak Toll Plaza dahil sa malaking volume ng mga sasakyan sa RFID lane. Libu-libong motorista pa rin kasi ang ngayon palang nagpapakabit ng RFID sticker. Meron namang mga sticker na expired na, hindi mabasa at wala namang load na nakakaapekto ngayon sa mga papasok at palabas ng Maynila. Mula sa Bocaue Toll Plaza, ito ang balita ni Nestor Torres, live. Nestor, gaano karami ang volume ng mga sasakyan dyan ngayon? Rosalie, sa mga oras na ito ay talagang mabigat pa rin ang daloy ng mga sasakyan, partikular dito sa Bocaue Toll Plaza kung saan nga umaabot sa 30 hanggang 50 na mga sasakyan ang nakapila sa RFID lane sa installation site area. Wala pa ring tigil ang pagdagsa ng mga motorista pabalik at palabas ng Metro Manila matapos ang mahabang bakasyon. Sa Bocaue at Balintawak Toll Plaza, simula pa kaninang umaga ay hindi na bumaba sa 20 sasakyan ang pila ng mga RFID installation lane sa dami ng mga motorista na nagpapakabit, nagpapapalit at nagpapaload ng RFID sticker. Sila rin ang nagdudusa at naaabala sa mabagal na usad ng sasakyan.
O kasi yung pila ng mga sasakyan dito sa toll sobrang haba. Nakaka-consume ng oras. Abala, lalo na yung mga mag-aatid sa airport. Mas okay siguro RFID. Hindi siya mabasa. Kasi dinikit yung unang nagdikit nun, hindi niya tinanggalan ng kondon sa kone, yung may tint. Hindi siya mabasa kaya ipinapa-replace ko ngayon. Almost 3 years na po, hindi nagpapakabit ng RFID. Hindi na po kasi nakakapasok sa pag walang RFID. Wala nang cash lane. Kailangan na kasi. Iwas din po sa traffic. Para less traffic na rin sa toll lane at sinabi ng NLEX management, mabuting loadan na ang kanilang RFID sa online o di kaya naman ay sa GCash transaction. Pwede ding magtungo sa customer service malapit sa toll plaza para mag-fill up ng form at kasabay nito ay mag-load ng RFID. Ayon pa kay NLEX Traffic Manager Robin Ignacio, tuloy-tuloy na ang dry run ng 100% RFID cashless transaction. At sa hinaharap ay ipatutupad na rin sa lahat ng mga plaza sa North Luzon Expressway at Subic-Lark-Tarlac Expressway ang full implementation ng RFID kung saan wala ng cash transaction sa NLEX at SCTEX. Sana yung ating mga motorista na wala pang RFID na magpakabit na ngayong dry run at para mas handa na po tayo kung talagang mag-implement na ng 100% RFID ng mga expressways. Samantala, sa Bukawi at Balintawak Toll Plaza ay 24 hours pwedeng magpa-install ng RFID. Naglalagay din naman sila ng isang installation lane ng RFID sa mga maliliit na toll plaza kung kinakailangan. Inalis na lahat ng signage ng cash lane para maobliga na rin talaga na magpakabit ng RFID maging ang mga truck at mga bus. Inaasahang bukas ng hapon pa rin at diretso ng linggo ng gabi at Lunes ng madaling araw mararanasan ng heavy traffic partikular sa Bukawi Toll Plaza pabalik ng Metro Manila. Sa ngayon, Rosalie, sa mga oras nito, sa maghapong pagmomonitor ng NLEX management ay wala na mga naitala na major accident dito sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Pero patuloy pa rin silang nakatutok sa posibleng pagdagsa ng mga motorista hanggang mamayang gabi, partikular dito sa Bukawi at Balintawak Toll Plaza. At yan mo latest live mula dito sa Bukawi. Balik sa iyo, Rosalie. O Nestor, ngayong araw ba nakita yung peak ng pagdagsa ng mga biyahero pabalik sa Metro Manila? Kung hindi man ngayong araw na ito, kailan yung inaasahang peak? Sa ngayon ay naramdaman na nga yung volume ng mga sasakyan, hindi bababa sa nasa 100,000 na yung mga dumaan ngayon dito sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Pero ang talagang peak period o pinaka-rush hour ay inaasahan nila bukas ng hapon at ito nga yung pinakamaraming mga uuwi dahil nga sa mga kababayan natin na galing norte na pabalik na ng Metro Manila. O Nestor, humahaba ang pila sa mga installation site ng RFID dahil nga syempre bulto ng mga sasakyan, ng mga pasahero ang bumabiyahe pabalik ng Metro Manila. Ganon din yung lumalabas ng Metro Manila. May balak ba ang NLEX management na maglagay ng dagdag na installation site bukod sa Bukawi at saka sa Balintawak Toll Plazas? Sa ngayon, meron naman silang inilalagay kung sakasakaling magkakaroon ng pagsikip pa rin ng trapiko, bagamat meron silang mga installation site, kung sakaling bubuhos talaga yung maraming mga sasakyan, ay magdadagdag pa sila ng additional installation site sa Bukawi at Balintawak. Doon naman sa mga maliliit na mga toll plaza, ay plano nila na magkaroon din ng installation site para na rin doon sa mga kababayan natin na gustong humabol para magpakabit nga doon sa kanilang mga gusto na magpakabit ng RFID na hanggang ngayon ay wala pa rin sila na na-install sa kanilang mga sasakyan. Alright, maraming salamat Nestor Torres, nag-ulat ng live mula sa Bukawi Toll Plaza. Inaasahan ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na pwedeng pumalo sa higit 150,000 na mga pasahero sa terminal ngayong weekend. Gayunman, tinitiyak ng pamunuan ng terminal na nakahanda sila para sa seguridad at maalwang biyahe ng mga pasahero. Ito ang balita ni JP Nunez. Inaasahan po natin na dadagsa ang mga tao pabalik galing probinsya dito sa Manila simula tomorrow hanggang Monday po.
Matapos ang barangay at sangguniang kabataan elections at pagbisita ng mga tao sa sementeryo, inaasahan ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX na magbabalikan na sa probinsya at sa Metro Manila ang mga pasahero ngayong weekend. Ayon sa PITX, maaari ngayong weekend bumugso ang mga pasahero dahil karamihan sa mga ito ay sinamantala pa ang mahabang bakasyon. Batay sa kanilang pagtaya, maaaring umabot ng hanggang 150,000 pataas ang magiging daily passenger volume sa Sabado at Linggo. Sobrang handa naman po tayo dahil meron tayong PNP augmentation within the vicinity and the terminal, and of course, roving canines just to check yung mga bagahe ng ating pasahero, and of course, yung security and safety ng ating mga pasahero. Noong October 29, araw ng Linggo, ang pinakamataas na passenger count na naitala sa PITX na aabot sa 159,000. Ito ang araw bago ang BSKE. Nang sumunod na mga araw kahit nitong November 1 at November 2 ay naging normal din ang passenger count sa terminal. At ngayong Biyernes naman, nasa normal pa rin ang bilang ng mga pasahero at wala pang nararanasang pagdagsa kahit bahagyang tumaas ang passenger count kumpara sa normal na araw. As of 2 p.m. kanina, aabot sa 80,000 ang naitalang foot traffic sa PITX. Paalala ng PITX sa mga pasahero na tiyaking nakapagpabook na sila ng tiket. Mas mainam rin kung kakaunti na lang ang mga bagaheng dadalhin para hindi sila mahirapan sa biyahe. At ipinagbabawal pa rin nila ang pagdadala ng mga flammable materials at sharp objects sa loob ng terminal. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents, ihahatid ni Mayvin Carizo mula Perth, Australia. Mayvin, sa pagbisita ni Australian Prime Minister Anthony Albanese sa Beijing ngayong weekend, meron bang inaasahang pipirmahang kasunduan sa pagitan ng Australia at China? Magandang gabi sa dyan, Rosalie. Sa ngayon, wala pa rin ibinibigay na tiyak na pahayag ukol dito. Pero sinisikap ng Australia na makahanap ng tamang balanse sa pagitan ng mga alalahanin sa seguridad at pangangailangan na magkaroon ng mapayapang rehiyon at produktibong ugnayan sa ekonomiya ng China. Nabanggit rin kasi, Rosalie, kamakainan lang at posibleng mapag-usapan yung pagpapalayang naganap dun sa Australian reporter na si Cheng Li na ikunulong ng 3 taon sa China. Subalit bago pa ang himpapawid tungong China, inanunsyo ng pamahalaan ni Albanese na hindi ito magkakansela ng 99 years lease ng isang Chinese company sa Darwin Port, bagamat may mga pag-aalala. Actually, ang Estados Unidos ng dayuhang kontrol ay maaaring gamitin para sa puwersang militar. Sige, Mayvin, ihatid mo na mga balitang nakalap ng ating mga kasama sa labas ng Pilipinas. Napatunayang nagkasala ang crypto king na si Sam Bankman-Fried sa korte ng New York, USA, matapos ang month-long trial nito sa kasang fraud at money laundering. Nahaharap rin to sa 11 dekadang pagkakakulong. Ito ang balita ni Daryl Angeles. Guilty sa pandaraya at money laundering ang hatol ng korte sa isa sa mga nagpatakbo ng world's largest cryptocurrency exchanges na si Sam Bankman-Fried. Ito ay matapos ang isang buwang paglilitis sa New York, USA, araw ng Huwebes, November 2. Isang dating bilyonaryo at mukha ng industriya ng kripto ang 31 gulang na si Bankman-Fried. Naaresto ito noong nakaraang taon matapos malugi ang kumpanya nitong Futures Exchange o FTX. Kasama ang executive circle nito, ginamit umano ng mga ito ang pondo mula sa FTX customers sa karangyaan at mga donasyong pampolitika upang makakuha ng impluwensya. Samantala, itinanggi ni Bankman-Fried ang mga paratang laban sa kanya, subalit inaming nakagawa ng mga pagkakamali. Naharap naman si Bankman-Fried ng hanggang 110 taon na pagkakabilanggo.
Marami sa mga customer ng FTX ang hindi na mabawi ang kanilang mga pondo matapos ang bankruptcy ng kumpanya. Tinaguri ang King of Crypto si Bankman-Fried dahil sa mabilis na paglago ng FTX at mga deal-making nito noong nakaraang taon. Daryl Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakatakdang isagawa ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang state visit nito sa China ngayong weekend. Kabilang naman sa target na usaping buksan ito sa pakikipagpulong kay Chinese President Xi Jinping ang human rights at trade. Ito ang balita ni Dale De Castro. Kauna-unahang Australian leader si Prime Minister Anthony Albanese na bibisita sa Beijing, China sa loob ng 7 taon. Nakatakda ang state visit nito ngayong weekend. Sinyalis ito ng pagtatapos ng hiatus o pagkaudlot sa pagsulong ng ugnayan ng Australia at China dahil sa ilang pagtatalo, kabilang na ang Chinese sanctions sa Australia, goods at paulit-ulit na akusasyon ng foreign interference. Sa kanyang pagbisita, dayo ni Prime Minister Albanese na makausap si China President Xi Jinping patungkol sa human rights at kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Nais ring iparating ng Australian Prime Minister sa Chinese President ang usapin tungkol sa militarisasyon ng South China Sea at ang pagpayag ng Beijing na makapagbalita ang mga Australian journalists sa mainland. Nahaharap sa matinding hamon si Albanese na ayusin ang relasyon sa China na pinakamalaking export market partner ng Australia dahil sa pakikipagtulungan nito sa Estados Unidos upang pigilan ang impluensya ng Beijing sa rehiyon. Noong nakaraang linggo, bumisita si Albanese sa Washington upang kausapin si US President Joe Biden. Binalaan siya ng American Chief Executive na mag-ingat sa pakikipag-usap sa China upang matiyak na magiging maganda ang relasyon ng dalawang bansa sa mga darating pang mga taon. Dale De Castro, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naitala ang ilang casualties dahil sa pananalasa ng bagyong Kiaran sa Northwest Europe. Naiulat din ang mga pagbaha at pinsala sa mga bahay sa United Kingdom dahil sa kalamidad. Ito ang balita ni Azel Kaisip. 7 taon na ang nasuwi dahil sa pagtama ng bagyong Kiaran sa Northwest Europe. Naitala ang casualties sa France, Spain at Germany. Bukod sa malalakas na buhos ng ulan na iulat ang nasa bugso ng hanging aabot sa 124 miles per hour. Naiulat din ang nasa 20 meter na mga alon sa dalampasigan. J'habite sur Port-Salle depuis 20 ans. On n'a jamais vu ça en fait. Depuis 99, on n'a jamais vu ça. Alors, donc on essaye de déblayer un peu la route. Maraming paaralan ang napilitang magsara, hinihinto din ng train services at kinansela ang daan-daang flights. Pinayuhan naman ang mga residente sa Finisterre, Brittany na manatili muna sa loob ng bahay. Sa Britain naman, ang Channel Islands ang isa sa mga pinaka-apektadong lugar. Nasa 20,000 bahay at negosyo ang nawalan ng supply ng kuryente. Naiulat ang paghampas ng malalakas na ihip ng hangin dahilan upang matanggal ang mga bubong ng ilang mga bahay. Ikatlong bagyo na pinangalanan ng Storm Kiaran ngayong taon sa rehiyon. Batay sa meteorologists, itinuturing itong isang weather bomb na may kakayanang lumakas ng mabilis. Azel Kaisip, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia. Ako si Maven Carizo. Magandang gabi. May nakikita ng pag-asa ang pamahalaan ng Pilipinas para sa mga Pilipino na nag-aabang na makatawid sa Rafah border patungong Egypt. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakausap ng Embahada ng Pilipinas ang gobyerno ng Israel para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Gaza Strip. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. So may pangako sila sa atin na maipapalabas na ang mga Pinoy, ang mga Pilipino, maipapalabas na by today or tomorrow.
That is what they promised us Saturday daw at the latest. Tiniyak ng Israeli government sa Pilipinas na papayagang makatawid ng Rafah border crossing ang mga Pilipino papuntang Egypt. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa press briefing kanina sa Malacanang. Ayon kay PBBM, nakausap ni Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Flas ang Foreign Minister ng Israel at si Philippine Ambassador Juni Lailo ukol dito. Pagtitiyak ni Pangulong Marcos na kahanda ang pamahalaang Pilipinas para tulungan ang mga Pilipinong lalabas mula sa Gaza Strip. Nakahanda naman lahat ng ating mga bus, nakahanda na yung mga embassy natin sa Cairo na napunta. Nandun lang sila, matagal na sila nag-aantay dun sa tawiran, yung Rafah crossing. They are ready for when the time comes na tumawid na ang mga Pinoy, dadalhin at pauwi. Nagalok rin ng tulong ang Philippine government sa Thais, Vietnamese at iba pang nationals mula sa Southeast Asian countries na na-stranded at nais makaalis ng Gaza. Ayon sa Pangulo, naging komplikado ang sitwasyon ng mga Pilipinong nag-asawa ng Palestinian na hindi pinayagang makaalis ng Gaza. Ang Rafah crossing ang nag-iisang crossing point sa pagitan ng Egypt at Gaza Strip. There is also a complication because some of the Filipino nationals, mga babae na may napangasawa na ng Palestinian, hindi pinapalabas yung Palestinian. So many of them are undecided kung gusto nilang umalis o hindi. Dahil siyempre ayaw naman nilang iwanan ang asawa nila, ayaw nilang iwanan yung kanilang anak. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dumating na sa bansa ngayong hapon ng mga labi ni Angeline Aguirre, ang OFW na nasawi sa pag-atake ng Hamas militants sa Israel nitong nakaraang buwan. Mula sa NAIA Terminal 1, ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, saan idederecho ang mga labi ni Angeline? Bernard, diretso na rin ang mga labi ni Angeline doon sa kanilang bahay sa may Limanoy, Pangasinan para doon Tiburon. Nakauwi na sa bansa ngayong araw ang isa pang Pilipina OFW na nasawi sa kasalukuyang giyera sa pagitan ng militanteng Hamas at Israel. Pasado alas 3 ng hapon, lumapag sa NAIA ang eroplanong sinasakyan ng mga labi ni Angeline. Sinalubong siya ng kanyang pamilya, mga opisyal ng Overseas Workers Welfare Administration at Department of Migrant Workers. Pinaayos na rin daw ng pamahalaan ng lugar nila Angeline sa Pangasinan kung saan siya ibuburol. Bukod sa financial assistance mula sa gobyerno, ang pamahalaan ng Israel ay magbibigay din ng tulong. Maging ang kapatid niya may sakit ay ginagamot na rin at hinahanapan na rin ng trabaho ang kapatid niyang midwife. And then the government of Israel will also be providing financial assistance. Meron pa nga itong aside from the funeral, meron pa itong monthly na tatanggapin na habang buhay. And then annual. So bubuhos lahat ng tulong dito sa pamilya ni Angeline. Bukas magkakaroon ng programa sa Limanoy, Pangasinan bilang special na pagkilala sa ipinakitang kabayanihan ni Angeline. Matatandaang hindi iniwan ni Angeline ang kanyang inaalagaan kahit may pagkakataon itong umalis nang pasukin sila ng militanteng Hamas sa kanilang kibbutz sa Israel. Dahil dito, kinilala rin ng pamahalaan ng Israel ang kabayanihan ni Angeline. Si Angeline ang isa sa 4 na Pilipino na nasawi sa kaguluhan sa Israel. Noong October 7, huli nilang nakausap si Angeline ng kanyang pamilya. 1:00 pasado sa Pilipinas ang huling message nito at nagkakaroon na nga daw ng kaguluhan doon. Plano na rin sana ni Angeline na umuwi sa susunod na taon at sa Canada na lang mag-a-apply ng trabaho kasama ang kanyang asawa na 1 linggo lang nitong nakasama mula nung ikasal sila noong 1 taon. Kanina yung mga sumalubong dito, Bernard, sa mga labi ni Angeline, kabilang na dyan yung kanyang asawa, 2 kapatid at yung tiyahin niya na nag-alaga sa kanya simula nung 5 years old pa lamang siya. Hindi na sila nagpa-unlock ng interview sa media pagkatapos nung arrival ng mga labi ni Angeline. Kasama din kanina yung konsul ng Israel
titignan nila, sasama sila doon sa Pangasinan, titignan nila yung kalagayan ng pagbuburulan doon at malaki-laki ng halaga yung ibibigay ng Israel dahil itinuturing daw nila ito ayon kay OWA Administrator Arnel Ignacio. Itinuturing kasi ng pamahalaan ng Israel na citizens na si Angeline sa kanilang bansa. Kaya kung paano yung nakukuha ng mga citizens doon, ay ganun din ang ipagkakaloob sa kanya. Nasa 94,000 to 134,000 daw ang monthly na maaaring matanggap ng pamilya niya. Bukod pa yan doon sa annual na ibibigay ng pamahalaan ng Israel at gayon din yung every 5 years naman na 50,000 para pagpapalinis doon sa kanyang libingan. Sa muna ang latest mula dito sa NAIA. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Ryan Lacanlale, live mula sa NAIA Terminal 1. Tulong-tulong bago balita. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang babae na sugatan matapos sumemplang ang sinasakyang motorsiklo sa malubak na bahagi ng kalsada sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ito ang balita ni Leslie Widem. Sige, tatanggalin namin kuya yung yung helmet mo kuya. Sige. Sige. Dahan-dahan, dahan-dahan, yan, tanggal. Sige. Angat yan, angat. Sige. Angat lang. Sige. Dahan-dahan yan, dahan-dahan. Nakalalay ako. PCR, kuha ka ng details. Nakalalay ako. Sige. Sige, nakalalay ako. Sige. Sige, C-spine. Sige. C-spine mo, C-spine. Tanggal mo na Sige. yan. Sige. Tanggal mo na. Sige. C-spine. C-spine, Naabutan ng UNTV News and Rescue Team ang isang babae na nakahandusay pa sa gitna ng kalsada habang suot ang kanyang helmet sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Tanggalin natin to, madam ha. Tanggalin natin to ha. May masakit sa ulo? Wala masakit sa ulo, sa leeg? Wala masakit? Dito? Dito? Masakit? Pero huwag kayong alis ko yan. Dito masakit? Itaas nyo ng konti. Pakitanggal yung shoes. Meron kayo kasama? Sige, relax lang ate ha. Tutulungan ka namin na. Tanggalin lang namin itong mo ha. Ano masakit? Ha? Yung tuhod. Sa kabilang? Braso. Aling braso? Ito. Ito kabila na to. Sige, tatanggalin natin para makita natin ha. Pakitanggal ako dito. Pakitanggal ako yung dito. Sir. May masakit sa side na to. Iniinda ng pasyente ang kaliwang braso nito at kaliwang tuhod. Kinilala ang biktima na si Madel Dacara Pacon, 30 years old, na taga Plaridel, Bulacan, na nagtamo ng sugat sa braso at tuhod na kaagad na inases at nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV Rescue. Angkas ito ng motorsiklong minamaneho ng kanyang asawa na sumemplang dahil sa malubak na kalsada sa lugar. Matapos malapatan ng first aid ay inendorso ito sa Apalit Rescue upang madala na sa ospital. Samantala, nagtamo naman ng gasgas sa kanang braso ang asawa nito na si Jomar Pacon. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinaigting pa ang seguridad sa Batasang Pambansa Complex bago ang nakatakdang pagdalaw ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Magko-convene ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa isang joint session para sa Japanese Prime Minister na nakatakdang magbigay ng kanyang talumpati araw ng Sabado, November 4. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Nakawagayway na ang mga bandila ng Pilipinas at Japan sa kahabaan ng Batasan Road sa Quezon City. Ito ay bago ang nakatakdang pagbisita ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Batasang Pambansa. At bilang paghahanda sa pagbisita ng Japanese Premier, pinaigting pa ng House of Representatives ang ipinatutupad na seguridad sa Batasan Complex.
Magko-convene sa isang joint session ang 19th Congress ng Pilipinas para sa talumpati ni Japanese Prime Minister Kishida Fumio araw ng Sabado, November 4, alas 11 ng umaga. Bago ito, alas 9 ng umaga, magko-convene ng bukod ang House of Representatives at Senado upang magpasa ng dalawang resolusyon. Una, ang imbitahan si Prime Minister Kishida at pangalawa ay upang mag-convene sa isang joint session. Ayon kay Senate President Juan Miguel Mig Zubiri, sa kasaysayan ng bansa, 5 beses pa lang nag-convene ang Kongreso ng Pilipinas para sa isang bumibisitang foreign head of state. Anya, isang karangalan na tanggapin ng Japanese Prime Minister ang kanyang imbitasyon upang magbigay ng talumpati sa taong bayan sa pamamagitan ng Kongreso. Umaasa naman si House Speaker Martin Romualdez na magbibigay daan ng pagbisita ni PM Kishida sa pagkakaroon ng bagong collaboration at oportunidad para sa lahat ng mga Pilipino na nasa bansa o nasa Japan man. Itinuturing na mahalaga ang pagbisita ni Prime Minister Kishida sa bansa, lalo na't ang Japan ang pinakamalaking bilateral source ng official development assistance ng Pilipinas. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang political analyst na hindi uubra sa mga Pilipino ang ginagawa ng aniyay pro-China influencers kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Tingin niya, imbis na umepekto ay baka bumalik pa ito sa China. Ito ang balita ni Harleen Delgado. That we should have done an in-depth assessment first whether it's actually going to impact in the case of the Philippines or not. Duda ang political analyst na si Professor Edmund Tayaw na makakaapekto sa Pilipinas ang ginagawang propaganda ng China sa issue ng West Philippine Sea. Kumbinsido ang profesor na mayroong pro-China influencers na ginagamit ang social media para impluwensyahan at ibahin ang pananaw ng publiko. Pero imbis na umubra, posible pa anyang bumalik ito sa kanila sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Siguro kung sinimulan nila ito bago pa nagkaroon ng mga iringan, bago pa nagkaroon ng banggaan, nagkaroon ng tensyon, kumbaga bago pa na-heighten ng emosyon ng mga Pinoy, siguro baka naging effective pa. But starting it right now, even heightening it right now, might even boomerang sa kanila. I hope that they are at least measuring the impact of their work, no? Kasi at the end of the day, I don't think it's going to make any difference. Baka nga, mas lalo pang masama. Kamakailan lang, inakusahan din ng China na nanghimasok umano sa Bajo de Masinloc ang isang military vessel ng Pilipinas, bagay na kinontra at tinuligsan ng Department of Foreign Affairs. Una nang sinabi ni Defense Secretary Gilbert Gibot Teodoro na parte ng playbook ng China ang anyay ginagawa nitong disinformation sa issue sa West Philippine Sea. Tinuligsa rin ng kalihim ang pinalalabas na naratibo ng China na puppet umano ng Estados Unidos ang Pilipinas. Dagdag ni Prof. Tayaw, malabuan niya na magkaroon ng giyera sa pagitan ng China at Estados Unidos dahil sa magiging epekto nito sa kani-kanilang ekonomiya. Matatanda ang tiniyak kamakailan ni US President Joe Biden na nakahandang sumaklolo ang Estados Unidos sa oras na atakihin ang anumang sasakyang pandagat ng Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Pag nagkaroon ng putukan dyan, pareho silang mawawalan. Parang away ano lang ito, no? Parang daldalan lang ng daldalan. So kaya sa totoo lang, ang hirap kong makumbinsin na pagka nagkaputo, andyan kagad yung US. Medyo mahirap. Mawawalan ng mawawalan sila ng merkado. And it goes both ways. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakararanas ba kayo ng biglaang pagkabawas ng timbang dahil sa matinding pananakit ng tiyan? Maging alerto sa posibleng mangyari dahil ito ay sintomas ng sakit na Crohn's disease. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Kung ikaw ay nakakaranas ng paulit-ulit na pananakit ng tiyan at malalang pagtatae, ito ay pagpapakita ng sintomas ng Crohn's disease na isang uri ng inflammatory bowel disease. Well, if there is an inflammation of the intestines, then you would expect symptoms that are related to the digestive system. The most common symptoms presented by people who have Crohn's disease
is they have abdominal pain and bloating. They can have diarrhea also. As I've said, they can lose weight, they have fatigue, and they can actually show manifestations in other organs like the skin, like the joints, like the eyes. Paalala ng espesyalista na magkaroon ng healthy lifestyle dahil sa dumadaming kaso ng Crohn's disease sa ating bansa. Alam mo, ang Crohn's disease ay nagsisimula ng dumami dito sa ating bansa. Maybe because of the changes in our lifestyle, our food. Wala na tayong masyadong exercise. We don't go out anymore because we're just seated in the computer area. So we should maintain a healthy lifestyle, exercise, lots of fruits and vegetables. And if you have symptoms that keep on recurring or have been haunting you for a long time, please come and see the doctor. Alamin at unawain ang mga iba pang dahilan bakit nagkakaroon ng Crohn's disease ang isang tao. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi talaga nagpapahuli ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2023 na si Michelle D. Matapos itong manguna sa isinagawang fan online voting sa Asia-Pacific region. Nasa rank 2 na rin si Michelle D sa Voice for Change video contest kung saan ibinahagi nito ang kanyang autism advocacy. Ang Voice for Change ay isang video contest kung saan tinatalakay ng mga kandidata ang kanilang advokasya o anumang social issue at ang kanilang mga nakikitang solusyon upang tugunan ito. Samantala, pinahanga naman tayo sa ipinakitang galing ni Michelle D sa kanyang Hello Universe Video Challenge, kung saan siya ang nagsilbing creative director at on top sa pag-conceptualize ng kabuang video. Ibinida dito ang magagandang isla ng Pilipinas at saka rumampa ang kandidata sa MOA Globe. Isa sa best performing car model ng GAC ang sasalang sa test drive at review ni Kuya Daniel Razon ngayong linggo sa Manibela. Sama-sama nating kilatisin ang mga ipinagmamalaki nitong special features. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Nandito tayo ngayon sa KDR Adventure Camp Orani, Bataan para sa ipifeature ni Kuya Daniel na dalawang sasakyan top of the line ng GAC. Nasa likod ko ngayon ay ang GS3. Patindi nga ng patindi ang kompetisyon pagdating sa mga special features ng mga naglalabasang sasakyan. Okay, let's talk about that. Ano yung mga features na yon na meron to na wala yung ibang mga brands? Actually, si R-Style po, sir, is inspired by Diamond. So pag we talk about Diamond, kung napansin niyo po, bukod sa very sporty po siya and very elegant, it's a very premium po inside. Then, one of the highlights po talaga niya is meron siyang sunroof in the amount of 1,198,000. Naka-auto tailgate po yung likod natin sa halagang ganun din po. Sa unang tingin, para siyang sports car. Kasi dito sa likod, makikita natin na dalawa yung tambucho niya. Yan. So, yan. Kita GS3 R-Style. So, pasok tayo sa loob. Makikita natin yung kanyang screen ay nakaharap na rin sa driver. Cute yung kanyang control, yung mode niya. Dahil may pagka-crystal. At makita mo naman, baka executive ang dating at luxurious sa loob. Iba yung response niya dun sa ano? Sa sports. Sa Abangan ang full review ni Kuya Daniel sa GAC GS3 and Zoom. At alamin kung best performing car nga ba ito para sa inyo mga kamanibela. Ngayong linggo, alas 8:30 ng umaga sa Manibela.
Sa bayan ding mapapanood via UNTV News and Rescue YouTube channel at Manibela Facebook page. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dagdag kaalaman po, alam ba ninyo na ang ating mga taste buds o panlasa ay nag-e-expire? Opo, ayon sa mga eksperto, mayroong lifespan ng ating mga panlasa. Pagkatapos ng 10 araw, our taste buds naturally expire. Pero napapalitan ito ng bagong mga taste buds. Gaya rin ng ating mga cells na napapalitan din sa ating katawan. Pero alam ba ninyo na habang ang tao ay tumatanda, bumabagal rin ang pagpapalit ng ating mga panlasa. Sa edad na 40 to 50, nababawasan po ang ating mga taste buds. At pagdating naman ng edad na 60 years old, mas nababawasan pa ito at ang resulta, meron pong ilang pagkain ng hindi na natin malalasahan. Mas matabang na ang ibang food at meron pang iba na hindi na po makakilala ng maalat o matamis. Kaya, ano man ang pagkain natin, masarap man o hindi, i-enjoy natin dahil yan ay biyaya ng Diyos sa atin. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Umpisa na nga ng mainit na eliminations ng UNTV Cup Season 10. Tampok sa triple header game sa linggo ang banggaan ng dalawang rookie team sa liga na Comelec Vanguards at DFA Emissaries. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Ng aksyon at kapanapanabik ang ball game na ipinamalas sa opening game ng UNTV Cup Season 10 itong Lunes, October 30. Kaya naman asahan na sa darating na linggo ang exciting na basketball game sa triple header. Sa first game, magkakasukatan na ng pwersa ang dalawang baguhang koponan sa liga. Sino kaya ang maglilista ng unang panalo sa eliminations? Ang Comelec Vanguards o ang DFA Emissaries? Kahit paano, siyempre kami ay bago dito sa laban na ito. Siguro naman kahit paano makakabigay din kami ng ika nga magandang laban upang mas makuha natin, makuha natin yung galing ng ibang teams that we will have to learn from this first experience. And hopefully sa mga susunod pa na mga laban pa, mas malilinang namin ang aming pong kasanayan, ang skills ng miyembro ng team namin at madami kami matututunan, lalong-lalo na ang friendship and camaraderie of the other agencies of government. Alam naman kami ang newcomers, kami mga newbies. So malaking challenge talaga para sa amin. Hopefully, makakasabay naman kami sa kanila. We will give them a good fight. Sa second game, dadaanin sa run and gun offense ng SSS Kabalikat. Ang GSIS Furies sa kanilang bakbakan. Yung run and gun na type of game, yun pa rin yung effective sa liga ng UNTV. I think yun, hindi ako magbabago. Same pa rin siguro ang gagawin ko. Yung hard work na ginagawa ng mga players namin, siguro time na yan para mapakita namin. Never say die spirit naman ang itatapat ng GSIS Furies sa bilis ng SSS Kabalikat. You'll expect us to be very aggressive defensively, then pushing the basketball, getting easy points on transition, and also having a never say die attitude every game.
at sa ikatlong game. Magkakasukatan naman kung kayang gibain ng nagbabalik na DOJ Beacons ang tibay ng NHA Home Masters na pinatatag na ng ilang taon ng pagsali sa Liga ng mga Public Servant. Malaking hamon sa DOJ ang banggain ng NHA dahil kilala ang Home Masters sa kanilang bilis, Tower of Power at outside shooting. Katunayan noong Season 9 nakamit ng NHA ang third place kung saan nag-uwi sila ng 1 million pesos cash prize para sa kanilang benepisyaryo. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. O ayan, Rosalie. Yan ang inaabangan ng ating mga UNTV ka-fans sa linggo. Dahil exciting ball game to check dahil medyo matagal kasi na natenga sila dahil di ba nagkaroon ng pandemic. So excited maging yung mga fans at itong mga teams na makabalik sa hardcourt ng Liga ng Public Servants. Kaya dumami rin yung participating teams, government agencies na nakilahok dito sa UNTV Cup Season 10 natin. Oo, kasi nag-umpisa sa 7 tapos nitong last season naging 12. Tapos ngayon 14. Sino ba ang bias mo sa... sino ang preferred mong team? Lahat sila magagaling. Actually, every season nag-i-improve sila. Pero may mga team, gusto ko sana mag-champion iba naman. Yung mga matagal ng, kumbaga tawag nila, lagi na lang runner-up. Sana may mga bagong mag-champion. At konting papabago, Rosalie, no? Kasi una na-announce na ang venue nito ay sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila. So nagkaroon ng pagbabago, ang magiging venue na po ng game sa linggo ay sa PhilSports Arena sa Pasig City. At ito ay magsisimula ng alas 4 ng hapon, yung pong Game 1. Tapos yung Game 2 ay 5:30 ng hapon at yung Game 3 ay yung pong alas 7 ng gabi. Ulitin po natin, sa may PhilSports Arena na po ang venue, diyan po sa may Pasig City kasi alam mo, dinadayo yan ng ating mga kababayan. Siyempre talaga yung mga masugid na taga-subaybay ng UNTV Cup. Oo, nagdadala pa sila ng banner to support their team. Yun ang mga taga Cubao, taga Aurora, naalala ko lagi yun. May dala laging tambol. Tapos meron pa silang tarpaulin pagka chinicheer nila yung team na kanilang bias. Ayan, sana po mapapanood din po yan ng live sa YouTube channel syempre ng UNTV. At narito naman po ang ating mga kausi ngayong gabi na sina shoutout. Magandang gabi kay Gemma Romano, kay Marcelino Trasmil at kay J Contents. Ayan, syempre ganun din po kila Maryline Monville, Salvador Belbes at Leia Makasain. Nga pala, Bernard, bago natin makalimutan, kasi kadarating lang din kanina ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida para sa two-day state visit dito sa Pilipinas. Ikaw ang pupunta dun bukas, Oo, merong special joint session ng Kongreso. Kauna-unahang Japanese Prime Minister si Kishida na magbigay ng talumpati sa isang joint session. Pag sinabing joint session, ano ibig sabihin ng Rosalie? Sabihin niyan, magko-convene yung House of Representatives at saka Senate of the Philippines. Katulad pagka-SONA, di ba? Nagko-convene sila. So, this time, may special joint session ang House of Representatives at ang Senate of the Philippines para sa ibabahaging talumpati o ibibigay na talumpati ni Japanese Prime Minister Kishida. Ayan, abangan natin yung pagbabalita mo niyan bukas sa itong Balita Weekend, alas 12 po ng tanghali. At natin naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Awit 138, versikulo 6, na nagsasabi, sapagkat bagaman ang Panginoon ay mataas, gumagalang din sa mababa, ngunit ang hambog ay nakikilala niya mula sa malayo. At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita.
At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.